Mga idol, reality talk lang tayo tungkol sa ating karamdaman. Muli po ako ang inyong kaibigan, si Kuya Arvin. At magkukwentuhan tayo, maghuhuntahan tayo dito sa Arv Story TV. Yan mga idol, pag-usapan natin mga idol, yung mga trigger na pagkain na nagpapahirap sa acid reflux. Ano? Diba? Hirap na tayo. Wala na tayong maisip na kakainin na hindi magti-trigger sa atin. Ano? Laging nasa isip natin, pag kinain ko ito, baka sumakit yung sikmura ko. Pag kinain ko ito, baka magkasakit ako. Pag kinain ko ito, baka atakihin ako ng aking sakit. Natatakot tayo ngayon kumain. Alam nyo ba mga idol, nung una, kahit naman palagi mong kinakain yan, hindi ka naman nagkaka-acid reflux. Ano? Nung una, kahit subub-sub ka sa mga trabaho, hindi ka naman nagkakaroon ng acid reflux. Pero ngayon, isang kain mo pa lang, umaatake na yung acid reflux. Kaya yan, takot na takot ka ni tikman yung pagkain, hindi mo matikman. Nagdurusa ka sa bawat araw, kaya nga minsan, 'di ba, nagko-comment ka sa sa mga GC o kaya sa mga Facebook group na kailan ko kaya muling magagawa at makakain ang mga bagay nito at ang mga pagkain ito. Ano, nakakaawa. At ako na ako diyan na low moral ako diyan, na depress ako diyan kasi parang feeling ko parang wala parang wala na akong pag-asa. Pero mali pala mga idol. Malaki pa pala ang pag-asa na meron ako. Kita mo ngayon. Oh, 'di ba? Okay na. Yun yung yun yung gusto kong pagkwentuhan natin ngayon mga idol. Gusto kong pag-usapan natin ngayon, paghuntahan natin ngayon. At nang sa ganun, makapagbigay naman ako ng kaunting tip para sa inyo, para sa paglaban nyo sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety, at kahit ano pang uri ng karamdaman. Alam naman natin na lifestyle disease ang pangkaraniwang sakit o ang pinag-uumpisahan ng mga sakit na nauuwi sa mas matindi pang mga karamdaman. Ubos na yung aking chamomile tea. Chamomile tea, isang uri ng mga tiyan na nakakatulong pamparelax. Yung takot mo, yung takot mo sa mga pagkain, kasi mababawasan yung takot mong yan, marirelax ka. Alam nyo ba mga idol, ang trigger na pagkain, sabi nga, nung umpisa pa lang na lumalaban ako sa sakit na to, bawat tao daw magkakaiba ng trigger. Sa pag-aaral ko, sa pagsasaliksik ko, kasi gusto kong matutunan nga kung paano ko lalabanan ang sakit kong ito. Natuklasan ko na magkakaiba nga yung trigger ng bawat tao. Ngayon, hindi yun yung dapat natin pag-uusapan, yung trigger. Hindi yun yung gusto kong ituro sa inyo, na yung trigger ay magkakaiba. Ang gusto ko ituro sa inyo, bakit nagkakaroon ng trigger? Dati naman, nung wala pa kayong GERD, kahit kumain ka ng kumain ng kahit anong klaseng pagkain, hindi ako pahika na tao. Lahat ng pagkain, nakakain ng tao, kakainin ko, kinakain ko, at bala kong kainin. Wala akong aayawan na pagkain, basta't kinakain ng tao. Sabi nga nung una, lahat daw ng gumagapang, ay kinakain ko. Tama po, wag lang ang paragos. Alam nyo ba yung paragos? Yung hinihila ng kalabaw. Yan. Ito po talaga ang dahilan kung bakit yung mga pagkain ay nagiging trigger ay dahil humihina po ang ating immunity, ang ating immune system. Humihina po tayo sa mga pagkain ito. Kasi ang bawat pagkain po mga idol, kahit pasabihin natin na natural yung pagkain, kahit pasabihin natin ng healthy food siyang pagkain,
nagiging trigger sa atin yan. Kasi po, may mga sangkap po yan na mga natural chemical, ang mga natural po ha, hindi po synthetic chemical, natural chemical po, ang mga gulay, prutas na yan, ano po, kahit po sabing healthy foods yan, meron po yung mga vitamins, minerals, at kung ano-ano po, sabihin natin, vitamins nagkaroon na tayo ng problema sa acid reflux. Ngayon, pagka napasobra tayo sa kain ng uri ng prutas na yan, o gulay na yan, aatake. Sabihin, doon na lumalabas yung trigger. Sasabihin natin, trigger pala ako dito. Hindi po. Nagkataon po na mahina yung immunity mo, yung immune system mo. Subukan nyo po na palakasin ng immune system mo, kainin po mo po muli yung nakaka-trigger sa'yo, nang sa tamang dami ng pagkain na hindi mo abusuhin yung pagkain, hindi po aatake sa inyo yung sakit nyo. Nangyayari po sa akin yan, idol. Hindi po umaatake sa akin yung sakit ko kapag ka nasa tamang bilang lang ng pagkain yon at mataas yung immune system ko no oras na kumain ako, hindi po ako inaatake. Ngayon po mga idol, hindi ko po sinasabi na habang buhay hindi ka naaatakihin kapag mataas yung immunity mo. Ano po? Kasi meron na tayong problema sa sikmura talaga natin, sa ating pantunaw. Ano po mga idol? Meron na po tayong problema. Medyo mahina na po yan kumpara nung tayong wala pang sakit. Ano po? Ngayon po mga idol, i-correct lang po natin. Ano po? I-correct lang natin. Ito mga ganitong tea, nakakatulong. Yung detox. Kasi yung immunity po kasi, humihina po yan kapag ka madumi yung loob ng katawan natin. Kapag ka masyadong madaming toxic yung loob ng katawan natin. Ngayon po, para lumakas muli yung immunity, linisin po natin. Ano po? Hugasan po natin yung loob ng katawan natin, paliguan po natin yung loob ng katawan natin, para na sa ganon, maging presko siya, maging strong mulit siya. Ano po? May mga video ako na tungkol dyan sa pag-detox, paglilinis ng katawan natin. Ano po? Yan. Kapag po ganon, may panlaban po tayo sa mga sinasabi nating trigger. Ano po, pagka may laban tayo, hindi po siya magiging trigger. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo mga idol. Ano po, wala po, sa totoo lang, wala pong trigger na pagkain. Nagkataon lang, mahina yung immune system mo. Kaya, inaatake ka ng sakit mo. Ano po, once na mataas ang immune system mo, hindi po aatake yung sakit mo. Ano po, ngayon, pag-usapan natin ngayon mga idol, kung mapabayaan na natin, normal mapapabayaan natin yung immunity natin, kasi may mga panahon na talagang no choice tayo. Ano, no choice tayo, may matindi tayong problema, may mga iba pang dahilan kung bakit hihina ang immunity natin. Ano po, common na yan kasi nabubuhay tayo. Ano po, ngayon, di ba katulad ko, may anak ako, katulad mo, may pamilya ka, o kung wala pang pamilya, magkakapamilya ka, hindi man natin makuha yung 100% na habang buhay na malakas yung immunity natin, at least nasa makabagong panahon tayo, nasa makabagong lifestyle ang ating mundo, na ang kinakain natin ay hindi talaga healthy, unhealthy foods. Ano po, na siya din napapakain natin sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ngayon po, dahil tututunan natin ang ganitong pamamaraan na hindi pala mabuti yung kinakain natin kinagisnan ngayon, ano, yung pinapakain natin sa kanila, kailangan mabago natin. Kailangan may aayos natin, nang sa ganon, hindi man tayo gumaling ng totally magaling, yung pamilya natin, yung mga anak natin, hindi matutulad sa atin. Ano po? Yun man lang, may correct natin. Yun man lang,
mapag-ingatan natin ang ating mga anak na pakainin natin ng healthy foods, pakainin natin ng nakakapagpataas ng immunity, nang sa ganon, mahirap po kasi yung stress tanggalin kasi nasa makabagong panahon tayo sa mga trabaho natin, iba yung stress kumpara nung panahong una. Ano po, talaga matindi yung stress natin ngayon. Ngayon, kahit na-stress tayo na siya yung pinakamalaking trigger ng lahat ng sakit na dumadapo sa tao, meron pong lalabang na immunity na hindi basta-basta bibigay yung katawan ng mga anak natin. Ano po? Yun lang mga idol. Hindi na po para sa atin. Yung sa akin lang po, sinishare ko sa inyo para at least ma-address natin, mapaglabanan natin yung problema natin sa ating kalusugan. At purpose ko po ng pagkukwento, maharang natin yung mga sakit na to na hindi dumapo sa ating anak. Ano po, sa ating magiging mga apo. Ano, ganyan. At least po, matulungan natin sila na hindi matulad sa karamdaman na meron tayo. Ano po, yun lang po mga idol. Sana nakapagbigay ako ng magandang kwento, nakapagbigay ako ng magandang tip para sa inyo. Bye-bye po at God bless you.